Magandang hapon. Magandang hapon din. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Magandang hapon. Hi, ma'am. Detective Sheen, ito nga pala ang mga bagong record. Oo na, sige na. Bababa ko na to. Opo, sir. Wala na namang nakita sa crime scene. Ay, ano ba? Sagutan niyo nga ang mga tawag! Puro kayo tulog! Aray! Ano? Hello, Puyat Homicide ka ba, Department. ha? Lagot ka niyan, ha? Hindi yun para sa'yo, prosecutor. Oo Hello? naman. Sino Ang to? sabi ko, ginagawa Bakit ko na lahat ayaw ng mo mga magsalita? kaya ko. Sagutin niyo nga yung telepono! Amoy sibuyas ka. Kayong dalawa na yan, wala ba kayong trabaho? Kumilos na kayo! Opo, sir. Anong kakala niyo nasa bakasyon kayo? Ay, sobra kayo. Hello, Homicide Ba't Department. nandito ka sa opisina? May nakuha ka bang lead? Kasi, ang lakas sige. ng ulan, sir. Sige. Kaya naisip namin na magkape muna sandali. Anong magkape? Ang sabi ko, huwag kang babalik dito hanggat wala kang lead. Puro ka na lang kasi pahinga, kaya wala kang nagagawa! Alam nyo, sir, hindi naman pwedeng basta na lang dumampot ng sospek para lang may pakita sa inyo. Sige, sir. Hindi ganun kadaling humanap ng Ikaw, sospek. pag hindi mo nalutas ang kaso na yan, pagbabakasyonin na kita at wala kang makukuha ang sweldo sa bureau, tandaan mo yan! Ang lamig. Buksan mo na! Ay, grabe. Sigurado akong pinapressure na si sir ng mga boss natin sa bureau. Sobrang talino kasi ng killer na yun eh. Wala man lang ebidensya sa crime scene. Paano natin malalaman kung sino ang killer? Walo na naging biktima niya, tama? Hindi talaga matutuwa ang mga boss natin. Ay, mukhang wala akong pag-asang makatulog ng mahimbing ngayon.
Wow. Shark's fin soup. Umorder tayo. Nagbibiro ka ba? Paano kung makita tayo ron sa restaurant? Dumiretso na lang tayo sa bahay ng biktima. Para may mai-report tayo kay Chief. Ikaw talaga mahilig kang magpakitang gilas. Sip-sip ka sa boss natin, grabe ka. Ay, Ulan. Tumila ka na para makapagtrabaho na kami. Hindi dahilan ng kasal ng kapatid mo. Pasensya na po. Nagtatrabaho rin ako kahit Sabado. Banker na nagtatrabaho ng Sabado? Wala ka ng oras para sa akin. Kaya pala hindi matapos-tapos ang trabaho. Sira na naman ang heater natin. Nagpatawag ako ng mag-aayos. Mag-text ka lang na mag-text dyan. Sige na. Tapos ka na ba riyan? Hindi pa ako tapos. Isinama ni Ma'am si Kim kaya ako ang tatapos ng trabaho niya. Kung ganun, mag-overtime ka? Ano ba yan? Bakit hindi ka nagreklamo? Alam mo naman na wala akong lakas ng loob eh. Tatapusin ko to 1 oras na lang. O sige, gusto ko mamayang hapunan. Sabay tayong kakain, ha? Sige, darating ako. Magluluto ako ng seafood soup. Nakahanda na mga rekado ko. O sige. Siya nga pala, meron ako magandang balita sa'yo. Humanda ka mamaya. Magandang balita. Pwede bang sabihin mo na sa akin ngayon? Kung gusto mong malaman, umuwi ka ng maaga mamaya. Aray! Ano ka ba? Bakit mo ako binangga? Magbabayad ka sa ginawa mo! Bumaba ka riyan! Hoy! Bumalik ka rito! Walang hiya, hoy! Puisip! Grabe. Basang-basa ang medyas ko. Huwag mo ba rin dito Hindi. yan? Pao ng paa mo. Pabaho ba? Ayan ako. Oo! Pao. Ano ka ba? Huwag mo na mailagay ang medya sa harapan ko. Baka hindi na ako makahingan yan eh. Huwag ka nang maarte dyan, ha? Ano ba? Ha? Huwag ako magulo dyan. Alisin mo yun sa mukha ko! Pao! Ay, ang arte mo. Ka. May medyas ka pa ba? Ayan, bago yan. Ay, wala siyang behavioral pattern at wala siyang iniiwang ebidensya. Pag umuulan lang siya umaatake. Ay, ibang klaseng killer to. Alam mo, kapag nahuli natin siya, siguradong mapopromote tayo. Pangarap lang yan. Pakinggan nga natin. Baka may balita na sa radyo. Hit and run sa highway. Inuulit ko, hit and run sa highway. Kailangan ng pulis malapit sa Guangpyong Bridge. Tumakas sa suspect Malapit lang papuntang tayo Mount sa tulay, Nebo. ah. Halika na, puntahan natin. Pero hindi natin sakop ang trabahong yun. Pare, paikot-ikot lang tayo sa lugar na to. Naghahanap tayo sa wala. Bakit di natin puntahan yon? Baka swertihin pa tayo. Ang lakas ng kutob ko rito. Bilis na, puntahan na natin.
Nagmamaneho lang ako ng diretsyo nang bigla siyang bumangga sa likuran ko. Ang malas ko talaga, tinakasan pa niya ako. Teka, ayusin mo ang kwento mo. Huwag kang magsinungaling sa amin. Tingnan mo ang mga gulong mo, masyado na kasing pudpud. Dumulas ang gulong mo at lumipat ka ng lane. Kitang-kita ang bakat ng gulong mo sa kalsada eh. Pero kasalanan niya. Dapat hindi siya masyado nakatutok sa nasa unahan niya. Dapat merong tamang distansya palagi, hindi ba? Kung siya ang biktima, bakit siya ang nagmadaling tumakas? Kasalanan niya talaga. Iba talaga ang assessment ko. Hindi yung simpleng hit and run case. At alam mo ba, may nakita ako cellphone sa tabi. Siguradong tumakas siya dahil may itinatago siya. Malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman to sa serial killer. Ba't ayaw mong maniwala? Puro ka lang kuto. Baka naman lasing lang yung driver. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay. Ay, makinig ka muna, Chief. 1 oras na nang nangyari yun. Gusto kong mag-set up ka ng mga checkpoint sa Mount Demo. Kailangang mahuli siya. Importante talaga to. Gawin nyo na agad, ha? Ano? Sa Mount Demo tayo. Sige. Ito lang ang daan papunta ron. Didiretso ba tayo? Malayo yun at masyado nang madilim. Ay, nasa na ba yun? Teka, sandali. Ihinto mo ang van. Malapad ang gulong niya. O ano? May nakita ka ba riyan? Hindi ko maintindihan kung bakit umikot lang siya ron. Bago lang yung bakas ng gulong ng van, kaya kabababa lang niya. Idiretso mo. Bilis, paandarin mo ng van. Oo, paanda rin na. May intersection dun sa kanto. Baka maabutan pa natin siya ron. Sige na, bilisan mo pa. Tamang-tama, traffic. Ihinto mo riyan. Sige, ihinto ko na. Teka lang. Teka, sandali lang. Pasensya ka na, ha? Buksan mo tong bintana mo. Sige na, ibaba mo ng konti. Magandang gabi, sir. Pwede bang bumaba ka sa van mo? Sige na, may titingnan lang ako. Sige na, bumaba ka na. Sandali lang naman to eh. Kiso, isakay mo na siya sa van natin. Sige. Halika na. Bakit? Meron kang hit and run case kaya sumama ka na.
Madaming dugo na nakita sa van. At mukhang sa iba't ibang tao galing. Mr. Taiso, baka nakuha mo jackpot. Tumayo ang buhok ko dahil sa takot. Sabi ko na nga be, malakas ang kutob ko. Pag natapos ng kaso, bibigyan kita ng bakasyon tapos may sweldo ka pa. Ay, sana naman matupad yun. Sige na, pwede na kayo umuwi. Bukas na natin tuloy yung meeting. Oh, si Bayaw pala. O Bayaw, bakit bigla ka napatawag? Ano bang sa atin? Kuya, nakausap mo ba si Suki yung kanina? Ah, hindi. Sandali lang, ha? Kanina pala, tumawag siya, pero hindi ko nasagot kasi abala ako. Ang dami niyang missed call. Bakit ba? Sabi niya kasi, iimbitahan ka niya maghapunan dito. Meron daw siya magandang balita. Pero hindi ko makontak. Ay, baka naman nalobat lang ang phone niya. O sige, tatawagan kita mamaya. Bye! Ay, gutom na ako. Ano kayang makakain? Oo, babae. Ano pangalan niya? Sige, check mo mabuti. Okay, pati national ID niya. Min Sukyong. 2380-718. Oh, ito yung napulot na phone sa highway. Okay. Salamat. Minsukyong. Sira ulo ka? Ano ha? Nagbibiro ka? Ha? Teka, ano ka ba? Bitawan mo nga ako. Hindi to totoo. Biro lang to. O bakit? Magsalita ka. Saan ka pupunta? Uy, meron tayong protocol! Sino ka? Hindi. Hindi totoo, di ba? Mali lang siya. Nagkakamali siya. Sira ulo ka! Uy, Teso! Uy, papas yun na! Tama na! Tama na yan! Sige na, Taiso! Ano ginawa mo kay Sukyong? Tumigil ka na! Tama na yan! Tama na yan! Nasaan si Sukyong? Saan ko dinala si Sukyong? Ano ka ba? Tumigil ka na! Tama na, Taiso! Hanapin mo siya. Ano? Ano sinabi mo? Bitawan niyo ako! Papatayin ko yan! Walang iya siya! Tumigil ka na, Taiso! Ayaw! Tumigil ka na! Ano ba? Tama na! Nasaan ang kapatid ko? Tama na! Hanap mo siya! Ano ba? Hayaan niyo siya! Si Sungun. Teso! Sungyun! Sungyun! Kuya. Kuya, may natanggap akong tawag galing sa mga pulis. Ano ba talaga nangyari kay Sukyong? Nasaan pa si Sukyong? Ba't wala pa siya? Kuya, nasan siya? Ano bang ginagawa mo? Kuya! Makinig kang mabuti sa akin. Wala pang kasiguraduhan. Kailangan mong magpakatatag. Pulis ako, magtiwala ka. Hahanapin ko siya. Naiintindihan mo? Negative, di ba? Positive. Walang iya siya.
bangkay ang nahukay sa loob ng bahay mo. Alam mo ba kung gaano kabigat ang kaso mo? Yung hit and run case mo natakpan na ngayon ng 3 murder case. Meron akong magandang balita para sa'yo. Humanda ka mamaya. Meron dito! Meron dito! Tabi! Tabi! Baran! Nasaan? Anong ginagawa mo? Ano ka ba naman? Baka nagugutom na ang baby natin. Ang likot niya sa loob ng tiyan ko. Halika na, bilis. Gusto kong kumain ng prutas. Gutom na ang mag-ina mo. Akin na! Ako na! Parang gusto ko magluto ng seafood soup. Ano ba to? Masyadong hinugang mansanas. Halika, hawakan mong tiyan ko. Ang lakas sumiba ni baby, oh. Basura lang pala yung nahukay. Sukyong! Nasaan ka? Pakita ka na! Kapatid ko! Sabihin mo na kung saan mo binaon yung ibang babae! Talagang siraulo ka, no? Bakit mo ibinaon sa bakuran mo ang 3 bangkay? Alam mo, wala na kasi ako mapaglibingan. Talaga siraulo nga. Di bale, kamatayan ng parusa mo para sa 3 babaeng pinatay mo. Utang na loob. Para sa pamilya nila. Sabihin mo na kung saan mo ibinaon ng iba pa. Ituro mo na kung nasan sila. At bakit? Alam mo, kung totoong tao ka nga, siguro, meron ka rin naman kahit konting konsensya, di ba? Ngayon, gusto mo akong umiyak sa harap mo? Siraulo ka! Tayo na ba? Aray! Bitawan mo ako! Ano ba? Teka lang! Huwag mo ako pusasan! Ano ka ba? Siraulo ka! Eso! Hindi tama ang ginagawa mo! Tayo! Yung susi rito, ba't ba ang tagal nilang kunin? Eso! Sabihin mo, nasaan ang kapatid ko? Gusto mong sabihin ko, pagkatapos mo akong bugbugin. Ha?
Hayop! Pasensya na. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Pasensya na. Nakikiusap ako sa'yo. Ang kapatid ko. Anak na. Sabihin mo na! Nasaan? Saan mo dinala ang kapatid ko? Sinabi ko na. Ano? Hanapin mo siya. Hayop ka! Taiso! Ibaba mo ang baril mo. Huwag mo siyang barilin. Makukulong ka! Huminahon ka! Ibaba mo ang baril mo! Huwag! Hawakan niyo siya! Natanggap ko na kanina ang mga forensics report. Tumugma ang DNA blood stain sa 7 biktima. Pwede kong burahin ang CCTV footage sa detention. Alam ko na mahirap para sa'yo natanggapin ang pagkawala ng kapatid mo, Taiso. Ginagawa naman natin ang lahat para mahanap natin siya kaagad. Di ba? Ayos naman. Ilalagay natin sa dyan. Tayo ng serial killer na yan! Tama! Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko! Dapat sa'yo mamatay! Ang dapat sa'yo, ibaon ng buhay! Ang anak ko! Nasaan siya? Ibalik mo siya! Ibalik mo siya! Ulo ka! Anak ko! Wala po sa Wala po! Huwag na po kayo lumapit! Ayok ka! At dahil nga ayaw makipagtulungan ng suspect, hindi pa rin matukoy kung nasa ng iba pang mga biktima. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga pulis dito sa Mount Damon. 5 biktima pa ang sinasabing Ano, tumugma Kongsi? sa DNA bloodstains. Magsasalita ka na ba? Pahinga muna tayo. Marami ng mga reporter. Ayun na siya! Kunin niyo! Narito tayo ngayon kung saan inilibing ng suspect ang mga bangkay ng biktima. Ano mo na ako nasan? Ituturo niyo na ba kung nasaan Tawa ka sa amin! Sir! Wala kang puso! Salita lang! Pwede po ba kayo ma-interview? Nandito na po siya at kasalukuyang nagwawalang mga... Anak ko! Masama ang loob ng mga sibilyan dahil mas tinatrato pa raw silang kriminal kaysa sa nasabing serial killer. Papa.
pa. Wala na siya. Wala na. Ikaw, Kang Chunjo, ay napatunay dumukot at pumatay sa 3 babae. At dahil ayaw mo makipagtulungan, 7 biktima pa ang hanggang ngayon ay hindi matagpuan. Wala kang ipinakikitang pagsisisi o panghihinayang sa mga buhay na kinuha mo. Kung kaya, ikaw ay inaatulan ng hukumang ito ng pinakamabigat na parusa. Sa ilalim ng Penal Code number 161 at 250, ikaw ay sinesentensyahan ko para sa mga kasalanang nagawa mo ng parusang karapat-dapat sa mga karumal-dumal na krimen. Yan. Ayos na. Akin na. Oh, okay na. Tada! Tada! Ang galing ko, di ba? Iinom muna ako, ha? Pahingi ako ng beer. Ay, Sige na. tapusin mo na, kuya. Mamaya naman, magpapahinga muna ako. Mas marami ka pang pahinga kaysa sa trabaho eh. Napansin ko lang. Maayos pa rin tong bahay ni Papa. 30 years na rin to. Pero maganda pa rin at maayos. Ngayon lang uli ako makakatikim ng seafood soup. Ang sarap ah. Pwede tayong magtayo ng seafood restaurant. Gusto mo ba? Malaki ang kikitain natin, sigurado yun. Kuya, ayoko nang makita ka pa. Sumyun. Pag nakikita kita, lalo ko naaalala ang asawa ko. Gusto ko pang mabuhay. Sige. Naiintindihan kita. Pasensya ka na. Kung gusto mong sabihin kung nasan si Sukyo, sabihin mo na.
Bakit ka ba ganyan? Bakit mo sinasayang ang pera mo sa kanya? Ikaw talaga. Pero alam mo, naisip ko, hindi kita dapat pinigilan. Nakailam pa kasi ako eh. Pero palagay ko rin, hindi ko rin kayang kalabitin ang gatilyo. Pare, kung nabaril ko siya ng mga oras na yon, siguradong nabubulok ako ngayon sa bilangguan, di ba? Sayang naman ang buhay ko kung ganun, di ba? Palagay ko, lasing na talaga ako. Ibahin na natin ang usapan. Magsaya tayo! Oh, teka lang. Kaya kong mag-isa, huwag kang mag-alala. Pare, okay ka lang ba? Malakas ang kutob ko, maniwala ka. Bitawan mo ako, sabi! Kuya, abala ka ba? Hindi mo ba Pwede mo ba maintindihan? akong tulungan? Pulis ako. Kuya! Hanapin mo siya! Hanapin ko siya. Ang sabi, miyembro ng sindikato si Yang Suko. Pinatay siya kanina madaling araw. Habang papalabas siya. May testigo ba? Ang sabi niya sa akin, ako ang lucky charm niya. Dinadalaw niya ako isang beses sa isang buwan. Tapos, kahit naman ganun siya, kahit nasa sindikato siya, mabait naman siya sa akin eh. Nakita mo ang nangyari sa mukha niya? Mabilis ang pangyayari. Kaya nagulat ako at natulala. Naghihintay siya. Nag-aabang. At sumugod siya nang magkaroon siya ng pagkakataon. Meron siyang maskara at sombrero. Kaya hindi ko rin nakita ang mukha niya. Alam ng killer na regular silang nagkikita. At alam nito na pupunta na siya sa kotse niya. Kaya pwede ring may inside job na anggulo. Pero inayama boy ng suspek ang nag-iisang testigo sa krimen. Baka wala ng oras. Naisip niya na baka dumating na ang bodyguard. Tingnan natin ang mga kuha sa CCTV at ang mga kasama ng testigo nung gabing yon. Masyadong maraming suspect sa kasong to. Mahihirapan tayo. Oo nga. Mukhang kailangan natin pasukin ang pinakaloob ng sindikato. Uwi na tayo. Tawagan mo na lang ako pag may update ka na. Sige, umuwi ka na. Mag-iingat ka. Yes, sir! Salute! Makikita niyo sa report na nasa harapan niyo ngayon, ang biktima rito ay nagngangalang Yang Suko. Boss siya ng DS Syndicate. Nung makulong ang boss niya 5 years ago, siya ang pumalit sa pwesto ng dati nilang boss na si Mr. Son, maliban sa distrito ng Songpa. Kumalat na rin sila hanggang dito sa distrito ng Gangnam at sa distrito ng Hanam. Bukod kay Myung Suson, wala pa tayong ibang suspect na pwede mag-utos na patayin siya. May update na ba? Meron, siya marahil lang sinuwerte sa pangyayaring to. Ang second in command na si Min Suk Kim. Kilala rin bilang Stabby. Ngayong nasa bilangguan ni si Son at patay na si O, si Kim na ang magpapatakbo sa sindikato. Akalain mo nga naman. Wala ka na talagang pwedeng pagkatiwalaan kahit ng mga kagrupo mo. At dahil protektado si Kim ng sindikato, dapat natin itong tutukan. Opo, sir. Taiso, nabalitaan ko na dati na depressed ka raw at problemado. Totoo nga pala na parang hindi ka nakakatulog at kulang ka na sa pahinga. Ang bilis mo namang umangat, Minsuk Kim. Parang kailan lang ikaw ang nagsisindi ng sigarilyo ni Mr. Son. Ganun talaga. Kailangan nating umasenso.
Hindi ako gaya mo na masaya na sa ganyan. Ha? Mr. Kim, tingin ko hindi mo siya kayang saksakin. Sinong inutusan mo? Sabi ko na nga ba akong pagbibintangan nyo? Alam mo, kung akong pumatay sa boss ko, sigurado lang ako talaga mapagbibintangan. Ano bang akala mo sa akin? Walang utak at hindi nag-iisip. Ugali mo na noon paano mag-traidor pag meron kang gustong makuha. Kaya sospek ka rito. Gusto ko lang malaman mo na wala akong alam sa binibintang mo. Hindi talaga akong pumatay. Hindi ako yun. Ay. Number 1217, may bisita ka. Mukhang sinuwerte yata ako. At meron akong dalaw sa araw na ito. Anong kailangan mo? Patay na si Yang Suko. Ganun ba? Mukhang hindi ka yata masaya. Wala na akong pakialam sa kanya, buti na yung wala siya. Hindi ba itinuring mo rin siya na parang tunay mong anak? Wala akong anak na traidor. Alam mo, detective, dalawa lang ang pwede kong gawin. Ang tumakas dito, o mabulok dito hanggang sa mamatay. Kaya wala na akong pakialam sa ibang tao sa labas. At wala akong itinuturing na anak. Alam mo, baliwala sila para sa akin. Narinig mo ko? Siguro nagkakaintindihan na tayo. Titingnan ko. Wala siyang bisita, kahit isa man lang. Sa loob ng 5 taon niya rito sa kulungan. Ganun ba? Oo. Pero may kontak pa rin siya sa sindikato. Sa labas siya ang hari nila. Pero dito sa loob, ordinaryong preso lang siya. Sir, total nandito na rin ako. Pwede ko bang makausap si Kang Chunjo? Wag na, hindi pwede. Nasa Bartolina siya ngayon. Pinutol niya ang tenga ng kaseldo niya. Nakulitan siya. Ayaw niya raw nang kinakausap siya. Kagabi pa siya ron sa loob ng Bartolina. Wala rin namang saysay ang death penalty rito. 17 taon nang hindi na ipatutupad. Kaya pag nakikita ko siya, naisip ko na wala talagang katarungan. Malalim na ang gabi, matulog ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Talagang tigas ng ulo mo. Inaasar mo ba ako? Talaga bang hinahamon mo ako? Makikita mo. Bakit? Papasok ka? Itigil mo na sabi yan. Matulog ka na. Bakit niyo ako tinitingnan?
Naisip ko dala ka ng iced coffee. Baka inaantok ka. Hindi nakaw ng CCTV, kaya wala nakuha ang video. Medyo mahirapan tayo sa kaso. Sabi ko na, walang CCTV sa loob. Baka may CCTV sa tapat. O baka may mga kuha sa dashcam. Pilitin natin na marami tayong maipakulong sa mga miyembro ng mga sindikato. Alam kong hindi madali ito. Taiso, miss ko na yung... Ang ano? Ang pagyayabang mo dati sa akin tungkol sa kutob mo. Sira ka. Good night, sir. Kanina pang umaga masakit ang tuhod ko. Tapos ayaw pang tumigil ng ulan na yan. Balita ko, patay na si Mr. O. Ganun talaga pag boss ka na. Delikado ang buhay mo. Maaga ka mamamatay. Si Mr. Son, hindi na yata nakakita ng liwanag sa loob. Siguradong mabubulok na siya roon sa kulungan. Hawak na sana ni Mr. O ang sindikato niya. Tanda mo yung sa VIP nightclub. Puro mga miyembro ng sindikato ang nasangkot doon. Paano ko makalilimutan yon? Eto ako. Magkasundo pa ba si O at Son nung panahon na yun? Ang totoo, sina O at Stabby, sila ang paborito ni Mr. Son. Tinuruan niya mga yun na mamuno sa sindikato niya. Pero nasayang lang yun. Tinraidor lang siya nung dalawa. Ang malas niya lang. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo alam? Alam naman ng lahat na traidor talaga si Mr. O. Siya ang nagbayad sa mga abogado. Ako ang bahala mag-ayos ng lahat. Oo naman. Bye. Tama ang impormasyon na nakuha mo sa kanya. Binayaran nga ng Mr. O ang lahat ng mga prosecutor. Gawa-gawa lang ang mga ebidensya laban kay Mr. Son at wala nakakaalam kung sino nagbigay. Hindi rin alam ni Mr. Son kung sino ang nagtraidor sa kanya. Kung nalaman niya kung sino, baka binalak niya pang gumante. Meron na tayong motibo sa pamamaslang kay Mr. O pero mahirap to. Kasi nakakulong si Mr. Son. At kasama rin si Mr. Son sa nakapila sa death row. Tama ang sinabi mo. Kaya ano mapapala niya? Sakali mo ipapatay niya si O. Malabo nga yun. Pero siguradong may dahilan. Taiso, saan ka pupunta? Meron lang ako kay check. Marami ang nagpadala sa kanya ng mga bulaklak, pero walang dumalaw sa labi niya. Ang balita ko, dati rin daw siyang gangster. Totoo ba yun?
Mama! 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 Patay! Tigil! Sungyon. Sira ulo ka. Tigil! Sungyon, mag-usap tayo ng maayos. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Ikaw bang ang pumatay kay Yang Suk-o? Sabihin mo! Sabihin mo na hindi ikaw ang pumatay! Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ka masamang tao. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Hanggang ngayon, hindi ako mabuhay ng walang alak. Hindi ako makatulog ng maayos. Kailangan nating mabuhay. Di ba yun ang sinabi mo sa akin? Ang mabuhay? Ano pa bang kahulugan nun? Sige. Sige, makikinig ako. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa'yo sa ganito. Sa palagay mo kaya, ito ang gusto niya na gawin mo? Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Hindi. Hindi ako mamatay kahit na gustuhin ko pa. Sungyon! Teka! Huwag mo ko takasan!
kita. Dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay. Papatayin kita. Papatayin kita. Dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay. Kawawang Song yun. Kanina ka pa sa akin hinahanap ni Chief. Nasa ka na ba ngayon, ha? Chinecheck namin ngayon ang mga CCTV sa kalye. At ang mga dashcam sa mga sasakyan. May kahina-hinala. Mula sa malayo, kinukunan niya si Mr. O ng litrato. Sino siya? Nakilala niyo na ba? Mahirap dahil nakasombrero eh. Tsaka nasa taas kasi ang camera, pero pipilitin namin na i-zoom to para makita namin ang muka. O sige. Mamaya na tayo mag-uusap. Ang totoo, sina O at Stabby, sila ang paborito ni Mr. Son. Pero nasayang lang yun. Tinraidor lang siya nung dalawa. Ang malas niya lang. Ako pa bang lolokohin mo? Puwisit na detective. Oh, Taiso. Ano kailangan mo sa akin? Makinig kang mabuti sa akin. Bilisan nyo! Humanda na kayo! Listo kayo! Palabas na! Pero sino ba yung tinutukoy mo? Basta mag-iingat ka lang. Ikaw na ang isusunod niya. Sige. Salamat, sir. Si Boss Bilangga! Sino yun? Tara! Tayo na, dali! Kapalin niyo! Ladies dyan!
Ano yun? Tumigil kayo! Layuan niyo siya! Ibaba niyo mga pamalo niyo! Tayo na. Boss! Kunin niyo si boss. Dalihan nyo! Ayos ka lang. Dali natin sa ospital. Ka na! Oh, Dito, dito! Yung pinto! Dali! Sige! Bilisan nyo! buksan mo na yan. Ilakay mo dyan! Boss! Ito na. Ito na, Chief. Naprinta ang litrato. Ina-assess pa namin ang sunog. Medyo mainit pa rito sa loob. Halos walang natirang gamit. Hindi na pwede matira ng bahay. Bigyan mo ako ng dahilan para maintindihan ko. Gusto kitang tulungan. Ano bang problema mo? Ano? Bakit nasa lugar na yun ang bayaw mo? At bakit ka nagpaputok gamit ang baril mo? Sorry po, sir. Alam mo, hindi lang disciplinary action na ibibigay nila sa'yo. Ayaw mo magsalita? O sige. Huling tanong na. Alam mo ba kung saan nagtatago ang bayaw mo? Hindi. O sige. Naniniwala na ako. Kaya lang, tatanggalin na kita sa kasong ito. Ibigay mo na sa akin ang baril mo. Taiso, alam ko ang pinagdadaanan mo. Pero ganun pa man, mga pulis pa rin tayo. Huwag mong kalimutan ang tungkulin mo sa bayan. Kung ano ang tama at mali. Para sa akin ito ang araw ng pag-iiganti ko. Dumating na ang taon para maningil ng pautang. Humiling ako pero walang nagbigay ng tulong sa akin. Sarili ko lang ang inasahan ko na magliligtas sa akin. Galit ang bumuhay sa akin. Yun ang dahilan kaya ako nabubuhay ngayon.
Sino ka? Ay, hindi ba siya marunong mag-isip? Maliit siya at matanda para patumbayin si Kang Chun. Dapat sinaksak niya agad sa lalamunan. At si Kang Chon? Sigurado na raw na buhay si Kang Chun. Sir! May sa pusa yata to eh. Ngayon nakita mo na ang paniniwala, ang humaharang sa katotohanan. Buhay pa rin ba si Kang Chon? Wala akong pakialam kung magpatayan kayo. Anong kinalaman dito ni Sung Yun? Anong koneksyon niya rito? Sabihin mo sa akin. Anong kinalaman ni Sung Yun? Anong pangalan mo? Meron ka bang gustong ipapatay sa labas? Mukhang nagkamali ka ng pinuntahan mong burol. Pero samahan mo ako magkapunan. Meron ka suspecha, hindi ba? Pero wala ka mga ebidensya. Alam kong nagbigay siya ng suhol. Meron akong access sa bank account niyo. Ano bang kailangan mo?
Ilipat mo si Mr. Son sa anyang penitentiary. At kailangan ko ang mga case document niya. Ito ang case file ni Mr. Son. Sina O at Stabby ang nagbigay ng ebidensya. At dahil nasa death row na siya, pwede na namin siyang ilipat sa anyang penitentiary. Puro litrato at kuha sa CCTV ang binigay nilang ebidensya at sina O at Stabby na lang ang may access doon. Kasama rin dyan ang mga bank account ng mga prosecutor na sinuhulan nila. Tumutugma ang mga withdrawal sa account mo at deposit sa account ng mga prosecutor. Ito ang hirap sa mga tao. Madaling maloko. Nakita ko na ang katotohanan. Pero parang ayaw ko pa rin paniwalaan kung ano ang totoo. Papatayin mo sila para sa akin? Yun ba ang inaalok mo? Kung ganon, ano ang magiging kapalit? Ang iligpit ko si Kang Chun? Oo, bumayag ako ron. Nakipagkasundo ako. Iyon ang totoo. Huwag mo ko lokohin. Tapos na. Ginawa ko na. Tapos na ang misyon ko. Nagawa ko na. Patas na kami. Sinungaling ka. Hindi niya yun magagawa. Taiso! Anong ginagawa mo? Sinungaling ang lalaking yan! Taiso! Bitawan mo ako! Tama na! Ano ba? Tama na! Bitiw sabi! Ito ang Yongsan Hospital Security. May sunog na nagaganap sa loob ng Ward 2. Sumunod sa ating mga staff para makalipat sa ligtas na lugar. Iwasan ang tumakbo at magtulakan. Lahat ng pasyente ay lilipat sa ligtas na lugar. Ano? Ayusin mo na Chief kagad. Choi, Ako nang bahala ron, Chief. may sunog raw sa Yongchan Hospital. Ano? Maging alerto ka riyan. Yes, sir. Tingnan mo ang kwarto niya. Papunta na ako ron ngayon. Grabe, patay na yata sila. Tumigil ka!
Ihinto mo ang sasakyan! Alam mo, maliit siya at matanda na para patumbahin si Kang Chun. Dapat kasi sinaksak niya agad sa lalamunan. Kung ganon, anong magiging kapalit? Ang iligpit ko si Kang Chun? Hindi. Saksakin mo lang siya at hayaang mabuhay. Hindi. Hindi ako mamatay kahit na gustuhin ko pa. Si Sukyo nga eh. Chief, tingnan nyo. Papunta siya sa Mount Daemon. Tandaan niyo ang lugar sa Mount Daemon. Kung saan tayo naghanap ng mga labi. Opo, sir. Doon tayo pupunta ngayon. Makinig kayo. Kailangan nating mahuli si Kang Chun at si Sung Yon. Pareho sila. Mag-iingat kayo. Kilos na. Yes, sir! Ituro mo kung saan. Nasaan? Nasaan siya? Sabihin mo kung nasaan. Pag namatay ako, paano siya? Huling pagkakataon mo na. Kung hindi, tutuluyan na rin kita. Sa kamatayan din ang punta ko. Sasabihin ko ba? Hindi na ako natatakot pumatay ng tao. Kaya sabihin mo na ngayon, saan mo siya inilibing? Sige. Sasabihin ko na kung nasaan. Sumunod ka sa akin. Opo, alam na namin ang lokasyon nila. Wala kang utak. Paghihiganti ang gusto niya. Ang batas natin ang nilabag na lalaking yun. Dapat siya magbayad sa batas. Pero kasi, sir, Hindi ko ba naiintindihan? Shoot to kill. Yan ang order ko sa inyong lahat. Maliwanag. opo, maliwanag, sir. Bilisan mo. Ituro mo na. Ano to? Maghukay ka.
Ituloy mo. Anong ginagawa mo? Yan ang hinahanap mo. Masaya ka na ngayon? Nasaan siya? Nasa si Sukyong. O, sige. Doon sa malaking bato. Hindi! Wag! Sungyon! 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 Gumising ka! Sungyon! Kuya, si Sukyong nandyan sa may bato. Saraulo ka. Hintayin mo ako. Lumaban ka. Kuya, patawarin mo ako. Sungyon! Gumising ka! Gumising ka!
Nakita na namin ang target. Bigyan niyo kami ng signal. Huwag Taiso! Sumuko ka na mainahon! Kung hindi, paparilin ka nila! Ano ibig mo sabihin, Chief? Hindi ako kriminal! Bakit ako kailangan yung barilin? Taiso! Nakikiusap ako! Mga pulis tayo, di ba? Huwag kang gumaya sa kriminal na gaya niya! Hindi yan ang gusto ng kapatid mo! Hindi ba, Taiso? Ang sabi niya sa akin, isang pulis ang kapatid niya. Ang sabi niya, sabi niya, papatayin mo raw ako. Ang sarap niya. Ayun siya! Ceasefire! Taiso! 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 Taiso, gumising ka! Sino nagpaputok sa inyo? Bakit niyo binaril ang kasama nating pulis? Tulungan mo ako! Kisok, gusto ko bang mabuhay ng matahimik? Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga pulis sa labi ng mga biktima. Matatandaan na hindi nahanap ang 7 pang biktima nang hindi makipagtulungan ng serial killer 3 taon na ang nakarara. Ang kaso ay muling binuksan. Nagkaroon ng mga debate tungkol sa parusang kamatayan. Maraming mga karumal-dumal na krimen ang hindi nabibigyan. Ano, ayaw mo ba? Masyado ka mapili. Hindi naman. Sandali lang, huwag ka kasing malikot. Aray, yung mata ko. Ikaw talaga. Sige, payag na ako. Apir tayo. At dito pa kayo sa puntod di Papa naglalambingan. Tama ba yon, ha? Kuya, pasensya ka na. Kuya, kunan mo naman kaming dalawa. Kunan ko kayo? Huwag na, nakakaya kay kuya. Bakit ba? O sige, ito na. Kukunan ko na kayo. O, ngumiti na kayo, ha? Bilis na. Ready? Ngiti ng maganda. Okay. Ready?
Okay, smile. Ayan na.